Pero alam mo ba kung bakit mas okay to? Kasi meron lang naman siyang 7-point protection. So kung may overheating, power surge, short circuit, overcharging. Meron daw siyang 7-point protection. Nilagay dyan, 7-point protection mga kaibigan. Nakalagay doon sa 7-point protection niya, sabi niya, overloading, overvoltage protection, short circuit protection, overheating control, overcurrent protection, grounded protection, and fire resistance. Grabe, ang galing naman ng saksakan na to. Tapos magkano lang, no? So, diretso natin. Saka natin explain sa isa. So, kung may overheating, power surge, short circuit, overcharging, mas protect. Yun. Sabi niya, narinig nyo guys, di ba? Explain ko lang yung mga sinabi niya ditong 7-point safety system na kung saan niya to kinuha, no? Hindi ko alam kung saan ang galing. Pero, explain ko lang din. So, overloading protection. So, usually guys, pag overloading protection, alam na alam natin yan. Lalo sa mga extension cord, ang nilalagay dyan ay fuse. So, pag nag-overload, puputok lang yan, ganun, kabilis lang. Ganun lang kasimple. Yung sumunod guys, overvoltage protection. So, overvoltage protection. Ito, maaaring meron. Maaaring device na may na-insert doon na pwedeng mag-trip kung sakasakaling may overvoltage or mayroong regulator doon na nakalagay pero kasi sobrang liit ng device pero hindi ko alam, hindi ko rin sure. Correct me if I'm wrong sa mga kabaro ko dyan na engineer sa electrical, kung merong ganun kaliit na device na pwedeng mag-control ng overvoltage sa loob ng extension cord na to. Pangatlo, short circuit protection. Oh my god guys, ito yung pinaka talagang kumbaga yung short circuit. Pag naririnig ko to medyo kinakabahan ako dito kasi guys, napakalalim po ng short circuit. Sa mga hindi nakakaalam po, ang short circuit po ay isa sa pinaka mga hirap na part sa amin as electrical engineer, no? Yung short circuit calculation na tinatawag, and isa yan sa pinakapuso talaga pagdating sa protection. And hindi mo siya pwedeng basta-basta lang maglalagay ka niyan sa outlet, extension cord. Hindi ko alam. Kasi wala namang magtitrip dyan Binili ko talaga yon para makita ko kung ano ba talaga to. Pero wala siyang guys. Wala siyang tripping device. Sakang i-reset. Bumili ako guys nitong extension cord na to para makita ko din kung totoong meron tong short circuit protection. Pero wala akong nakikita ang tripping device and wala akong nakikita ang reset button. Though gagamitin ko rin naman siya pag-affiliate ko sa TikTok. Pero eto guys, talagang short circuit, duda ako dito. Yung una okay, overloading, fuse, pwede yan. Tapos yung pangalawa, overvoltage, hindi pa tayo sure kasi hindi ko pa natatry kung meron niyang voltage regulator sa loob. Kahit electrician, tingin ko magdududa rito Overheating control. Oh my god. Guys, sa electrical, hindi mo kayang kontrolin yung init ng wire ng electrical device. Hindi mo kayang kontrolin yan. Kasi ang nagpapainit dyan ay yung kuryente mismo. Na maraming cost, maraming pinanggagalingan. Pero ito, overheating, paano yun? May cooler ba dyan sa loob? Any type ng cooling device para masabi mong overheating control? Napakaliit ng device niya. Ganito lang siya kaliit. Ganyan, tapos sasabihin mo meron kang overheating control dyan. Then, overcurrent protection. Overcurrent protection, same na yon ng overloading protection. And grounded protection. Oh my god. Grounded protection. Yung word pa lang guys, mali na grounded protection. Grounding system. Kumbaga system siya ng buong, for example, bahay. Meron niyang grounding system. Or planta, may grounding system yan. Pero yung grounded, grounded. Ano sabihin ng grounded? Pwedeng grounded ka dahil may kasalanan ka. Joke lang. Hindi ko alam kung paano pa maisisiksik yung grounding protection doon. Meron po tayong grounding protection na tinatawag sa mga circuit breaker. Pagka yung maliliit po na breaker, meron tayong ELCB, yung Earth Leakage Circuit Breaker. Pagka medyo po matataas ng rating, meron naman tayong tinatawag na LSIG or long, short, instantaneous, tsaka ground protection. Yun yung medyo matataas na rating na. Yung mga 3,000 ampere, 1,600 ampere, yun po yung mga ginagamitan nun. And meron din po tayong ginagamit or tinatawag na GFCI para doon sa ating mga
heater sa CR. Para po, safe tayo habang naliligo tayo, habang gumagamit po tayo nung pinaka-heater. Kasi napakadelikado po nun. Imagine mo, naka-heater tayo sa CR pero basa po yung location. So doon po ginagamit yung GFCI. Pero napakamahal po nun. Or mahal siya. Nasa tingin ko lang 2,000. Pero ito guys, extension cord na binibenta rito sa TikTok na ang daming protection, 7-point safety system daw. Nasa halos 1,000 pesos lang. Doon pa lang sa presyo guys, duda na talaga ako. So, ginawa ko tong video na to para for awareness lang ng mga tao. Mag-research po tayo kung totoo ba tong mga nakalagay dyan na 7-point system protection na to. Napakalalawak po nung nilagay niya dyan. Napaka-imposible po na talagang nandyan yan lahat. Yung overloading, fuse, okay yun. Walang problema doon, madali lang isiksik, fuse lang yun, puputok lang yun pag nag-overload. Pero yung iba po, short circuit, overheating control, grounding protection, at ito ang pinakamalupit, fire resistant from the word itself, fire resistance. Bago siya masunog, ewan ko na lang. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and sana meron kayong nakuhang konting aral dito sa aking video and paki-subscribe na rin sa aking munting YouTube channel and 19 followers na ako, 19 subscriber na ako, isa na lang 20 followers na ako. So nakakatuwa naman guys na kahit paano may nag-subscribe sa akin kahit kung ano lang ina-upload ko. Pero this time sana magustuhan niyo yung video na to and all about electrical to electrical safety. So yun lang, maraming salamat and ingat po tayong lahat. Bye.